Duyan ng kasalanan. Isinalaysay ng isang ina. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero simula nang namatay ang anak ko, parang nawala na ako sarili. Hindi na ako ito. Hindi na ako buo. Ang pangalan ng anak ko ay Emmanuel. 3 taon pa lang siya. Maliit, maputi, matangkad sa edad niya, at napakakulit. Lahat ng tao sa amin ay natutuwa kapag siya ang kasama. Masayahin. Malambing. Tawa ng tawa kapag kinikiliti mo. Lagi siyang dumidikit sa akin, lalo na tuwing hapon. May isang bagay siyang gustong-gusto, ang duyan sa harapan ng bahay namin. Ang duyan na iyon ay gawa sa makapal na telang habing kamay, ikinabit ko sa 2 post ng bahay gamit ang lumang lubid. Diyan ko siya pinapahiga tuwing hapon habang kinakantahan ko. Minsan niya, nakakatulog pa ako habang siya'y inuugoy. Pakiramdam ko noon, iyon ang pinakaligtas na lugar para sa kanya. Hanggang sa araw na iyon. Isang hapon na hindi ko malilimutan habang buhay. Maaliwalas ang langit. May kaunting simoy ng hangin. Nakaupo ako sa harap ng bahay, tinatahi ang sirang damit niya habang siya'y nakahiga sa duyan. Nakatitig siya sa langit, kumakanta ng hindi ko maintindihang salita. Maya't maya, tinitingnan ko siya, tinatanong kung gusto pa niyang yugoy. Tumatawa lang siya, sabay sabing mas mabilis, Nay. Hindi ko alam kung ilang segundo lang ang lumipas bago nangyari ang hindi dapat mangyari. Isang matinis na putol ng lubid. Isang sigaw. Isang lagapak sa sementadong sahig. Tumakbo ako agad, halos hindi na ako huminga. Naroon siya, nakahandusay. Umuusok pa ang katawan niya sa init ng araw. Pero ang mga mata niya, hindi na ganoon kasigla. Hindi na siya umiyak. Hindi siya nagsalita. Hinawakan ko ang ulo niya, may dugo. Emmanuel! Anak! Gumising ka, gumising ka. Dinala namin siya agad sa ospital. Sa loob ng 3 araw, hindi ako umalis sa tabi niya. Tulog ako sa silya, hawak ang malamig niyang kamay, umaasang gigising siya. Paulit-ulit akong nagdasal. Nagmakaawa ako sa Diyos. Binenta ko ang natitira naming alahas, mga gamit, kung ano paman. Wala akong pakialam. Basta gumaling lang ang anak ko. Pero hindi siya gumising. Sa 3 araw, 4:00 ng hapon, binigay ng doktor ang balita. Time of death, 4:13 na. Hapon. Nabingi ako. Nanlamig. Parang sumabog ang buong mundo. Hindi ko maalala kung paano ako nakalabas ng ospital. Hindi ko rin maalala ang mismong libing. Ang huli kong naalala, nakaupo ako sa gilid ng kanyang kabaong, kinakausap ko siya habang hinihimas ang kanyang mga laruan. Pasensya ka na, anak. Nay ang may kasalanan nin. Pagkatapos ng libing, doon nagsimula ang totoo kong bangungot. Hindi ako natulog ng maayos. Araw-araw akong umiiyak. Hindi ako makakain. Hindi ako makausap ng maayos ng pamilya ko. Parang may kung anong humila sa akin, papunta sa isang madilim na lugar na ako lang ang nakakarinig. Tuwing gabi, nagsimula na akong managinip. Sa panaginip ko, naroon si Emmanuel. Nakaupo sa duyan. Pero hindi na ito ang duyan na kilala ko. Itim ito. Ang mga lubid ay parang kadenang kalawangin. At si Emmanuel? Maputla ang balat, namumugto ang mata, duguan ang ulo. Tinitingnan niya ako. Hindi siya umingiti. Nay, bakit mo ako pinabayaan? Nang una kong napanaginipan yon, halos mapalundag ako sa kama. Pawis na pawis ako. Tapos sa paanan ng higaan ko, may bakas ng putik. Maliit na pa ang tila galing sa bata. Akala ko guni-guni lang. Pero paulit-ulit na ito. Gabi-gabi. Minsan, naririnig kong may umuugoy sa may sala. Ang tunog ng duyan na umuugoy mag-isa kahit wala namang hangin. Kapag tinatanong ko ang kapatid ko, sabi niya wala raw siya naririnig. Pero ako, gabi-gabi naroon siya. Isang gabi may kakaiba. Nagising ako sa isang malamig na simoy. Hindi normal para sa panahon. Pagtingin ko sa bintana, may nakasabit na puting telang parang duyan. Hindi ko alam kung paano, pero naroon ito, nakatali sa loob mismo ng kwarto ko. At sa duyan, naroon si Emmanuel. Hindi siya bata. Hindi rin siya buo. Mukha niyang natuyo, parang laruan na iniwan sa ulan. Pero naririnig ko pa rin ang boses niya. Nay, duyan mo ako habang buhay.
Hindi ko na alam kung gising pa ako o panaginip pa rin. Gusto kong sumigaw pero walang tunog ang boses ko. Tumingin siya sa akin. Tapos ngumiti. Isang ngiting puno ng galit. Simula noon, hindi na ako ang dating ako. Nawalan ako ng ganang mabuhay. Hindi ako makausap. Sabi ng mga kapitbahay, naglalakad daw ako sa labas tuwing 2:00 ng umaga, parang may kinakausap. Minsan daw, nakaupo ako sa harap ng bahay na parang may karga. Pero wala naman. Sino ang kinakausap mo? Tanong ng isang pinsan ko. Sabi ko, si Emmanuel. Gusto niya ng kanta. Gusto niya duyanin ko siya. Hanggang sa isang araw, bumalik ako sa lumang bahay. Wala na ang duyan. Pati ang mga poste, tinanggal na ng tiyuhin ko. Pero naroon pa rin ako, nakatitig sa bakanting espasyo kung saan ito dati nakatali. Tapos may hangin. Malamig. At biglang may duyan na namuong dahan-dahan. Para bang sa alikabok at anino ito nabuo. At sa gitna ng duyan, naroon si Emmanuel. Hindi ko na natiis. Lumapit ako. Umupo ako sa tabi niya. Hawak kamay kami. Parang dati lang. Dito ka na lang, Nay. Wala nang masakit. Dito, tayo lang dalawa. At mula noon, hindi na nila ako muling nakita. Sa baryo, may kwento-kwento. Tuwing gabi, lalo na kapag may ulan, may maririnig kang umaawit ng sa ugoy ng duyan sa may gubat. Minsan, may bata raw na umiiyak, humihiling na iduyan siya. Minsan naman, may nakikitang babae na nakaupo sa duyan, may karga raw na wala namang laman. Pero ang totoo, walang bakas. Walang katawan. Tanging alingaw lang ng isang inang hindi pa rin natatahimik at ng isang batang natulog sa duyan pero hindi na kailanman nagising. Salamat sa paikinig-send lang kayo ng inyong kwento at gawan natin ng magandang content. Hanggang sa muli, salamat.